lugar sa Maynila na araw-araw mong dinadaanan. Pero minsan, may nangyari doon na hindi mo alam. At kahit tapos na sa balita, yung bigat na iwan. Ako nga pala si Junya. Ikukwento ko sa inyo yung 3 kwento ng gabi, mga shinare sa akin, at mga kwentong kumapit sa mga taong nakasaksi. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Paalala, hindi lahat ng nakakatakot ay multo. Minsan, tao. Minsan, trahediya. At kung may nararamdaman kang mabigat, huwag mong sarilinin. Story 1. Yung biglang tahimik sa atrium. Noong Hulyo 1, 2010, ordinaryong hapon sa isang mall sa Mandaluyong. Maraming tao. May nagmamadali. May namimili. May kumakain. Tapos may isang tunog na hindi mo malilimutan. Isang malakas na paglaglag. Kasunod nun, sigawan, takbuhan, at biglang pananahimik. Sabi ng isang saksi, may babaeng nakita nilang pabalik-balik malapit sa railings. Tahimik. Parang malalim ang iniisip. Walang makapagsabi sa unang minuto kung aksidente ba o sadya. Kasi ang nangyari, mabilis. At pag ganyan, utak mo naghahanap agad ng sagot. Dumating ang security. Tinabingan yung lugar. May mga tao na umiiyak kahit hindi nila kilala. Yung iba, nakatulala lang. May mga kumalat na kwento. May nagsasabing may nakaalitan. May nagsasabing may nagtulak. Pero puro sabi-sabi sa gitna ng shock. Ayon sa mga ulat, dinala siya sa ospital. Pero hindi na umabot. At doon nagsimula yung mas mabigat na parte. Hindi yung tunog. Hindi yung sigawan. Kundi yung tanong na walang nakasagot. Bakit? Pagkalipas ng investigasyon, sinabi ng pulis na walang foul play. Pero para sa mga taong nandun, hindi agad nawawala yung bigat. Kasi sa mataong lugar, may taong tahimik na may dinadala. At minsan, hindi natin napapansin hanggang sa huli. Mabilis yung ending ng kwento, pero mabagal mawala yung pakiramdam. Pag dumadaan sila sa atrium, automatic humihina yung boses nila. Pagkatapos ng ganung araw, marami nag-iisip na wala na. Pero yung alaala, parang usok. Kumakapit. At meron pang isang kwento, mas luma, mas mabigat, at hanggang ngayon, pinapasa-pasa sa bulong. Story 2. Yung trabahong hindi natapos. Noong 1981, minamadali ang pagkatayo ng Manila Film Center. Deadline. Pagod. Gabi-gabi. Tapos isang araw, gumuho ang scaffolding. Maraming nahulog. At sa loob ng ingay, may mga naipit. May mga kwentong lumabas pagkatapos na habang may mga natrap sa basang semento, tinuloy pa rin daw ang trabaho dahil sa takot madelay. Hindi lahat ng detalye nito pare-pareho sa bawat kwento, pero iisa ang pareho. May mga taong hindi na nakauwi.
Dahil doon, naging mabigat ang pangalan ng gusali. May mga nagtrabaho raw sa loob na nagsasabing kapag late na ang rehearsal, biglang lumalamig ang hangin sa stage. May kumakalansing na tunog sa iba't ibang bahagi ng lugar. May spotlight na biglang pumapalya. At may amoy, parang bulok na basura na naiwan sa lugar. May mga guard na nagkukwento. May nakikita silang anino na parang may helmet. Hindi malinaw. Isang iglap lang. At dito papasok yung less supernatural na katotohanan. Lumang building, lumang wiring, hangin na umiikot sa malalaking hall. Madaling magkamali ang mata at tenga. Pero kahit ano pa yung dahilan, hindi mawawala yung tanong. Kung may mali noon, may hustisya ba? Kaya yung iba, kapag nandoon, hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagbibiro. Tahimik lang, parang respeto sa mga hindi nakalabas. At kapag pinagsama mo yung dalawang kwento, mapapansin mo yung pattern. Hindi multo ang umaaligid, kundi alaala. Pangatlo, isang lumang gusali sa puso ng lungsod. At kapag gabi, ibang-iba ang tunog. Story 3. Overtime sa City Hall. Ang Maynila City Hall, matanda na, at may lumang kwento ang iba. Dati raw itong parte ng lumang libinan. Hindi ko ito makapatunayan, pero maraming empleyado ang nag-iingat kapag gabi. May nagkwento sa akin na clerk. Nag-overtime siya. Deadline sa papel. Pirma. Stamp. At nung paggabi na, konti na lang ang tao. Yung hallway, tahimik. Yung kilabot na tahimik na parabang may nababantay sa duluhan. Yung ilaw, napupundi-pundi. Parang pasira na. Sabi niya, may mga oras na naririnig daw niya yung mahihinang iyak sa may bandang ture ng orasan. Minsan hangin lang yan sa lumang bakal. Pero iba pa rin ang tama. Mabang nag-aayos siya ng folder, may dumaan na hangin. Hindi normal. Parang may sumingit sa likod niya. Napatingin siya sa pinto. May anino na dumaan sa labas. Akala niya guard. Lumabas siya at tinignan. Pero walang tao. Pero sa dulo ng koridor, parang may anino na nakatayo at gumalaw ito at biglang nagtago sa kadiliman. Pag sa gabi mas malala ang paramdam, iba ang tensyon. May nagpapaamoy ng kandila at bulaklak ng patay. At dito siya kinabahan. Kasi hindi siya nag-iisip ng multo. Ang iniisip niya, bakit amoy upos na kandila at bulaklak? Tinapos niya yung trabaho. Hindi na siya lumingon-lingon. Mas gusto niyang matapos at makauwi. Paglabas niya sa building, saka lang siya nakahinga. At sinabi niya sa sarili, hindi na ako mag-overtime mag-isa. Hindi kailangan ng halimaw para matakot ka. Minsan, totoo ang dahilan at mas mabigat. Kung may natutunan tayo dito, ito yun. Kapag may tahimik na tao sa tabi mo, kamustahin mo. Kung may sarili kang kwento, i-comment mo. Basahin natin sa susunod na gabi.